Okay po, sa loob ng 3 buwan, nagkasama-sama tayo muli para magpuri sa Panginoon. At alam ko, itong pagpupuri na ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa ating buhay. Amen po, Baron? Hindi mawawalan to ng kabuluhan. Naniniwala ako, yung tao na hindi nag-aalala at natatakot at gustong ibalik ang lahat ng papuri sa Panginoon. Kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Nakikita ng Panginoon kung nasan ka ngayon. Alam niyo po, ang ating pag-uusapan ay isang bagay na kung saan kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At tataglayin natin ito hanggang sa kamatayan, hanggang sa kabilang buhay. Pinamagatan ko po itong Satan-proof. Okay, no? Nakarinig na ba kayo ng bulletproof? Parang wala. Kumain na ba kayo? Ha? Gusto niyo atang tawagin ko ba si QLP eh? Ha? Okay. Satan-proof. Narinig niyo na ba yung bulletproof at yung waterproof? Na kung saan, pag sinabi nating waterproof, kahit na ilubog mo sa kaila-ilaliman ng dagat yung cellphone mo, hindi tatablan ng tubig. Iba yung water repellent, ha? Iba yung waterproof. Pag sinabi nating proof, ito ay full protected. At na kahit na single na patak ng tubig, hindi papasok sa cellphone mo pag nahulog sa ilalim ng dagat. Yung bulletproof naman, kahit anong baril, kahit anong kalibre ng baril, at kahit anong klase ng bala ang gamitin, hindi ka tatablan. Mga kapatid, alam niyo po, ang daming proteksyon na ngayon ay nag-e-exist sa mundo natin. Una, bata pa lang ang anak mo, katakot-takot na gastos na para sa bakuna. Ang dami na, libo-libo na magagastos mo para bakunahan yung anak mo nang sa gayon hindi tamaan kung ano-ano mga bakuna na inilalagay sa kanya. Tama po ba yun? Pangalawa, ang dami na kung saan ay gumagastos ng milyon para ang kanilang sasakyan ay hindi tabla ng bala. Para maging protektado sila. At yung kanilang ang kanilang isip ay patuloy na komportable at walang pag-aalinlangan at may kapayapaan kasi gumastos sila ng milyon para protektahan yung kanilang sasakyan. Ang daming lumalabas ngayon na usong-uso, no? Na CCTV para makita mo kung sino yung gustong umatake sa'yo. Nilalagyan mo ng CCTV ang lahat ng sulok ng bahay mo. Pati banyo. Pati banyo nilalagyan mo. Nilalagyan mo lahat ng CCTV kasi gusto mo makita na sino yung mga tao na may masamang intensyon at maprotektahan mo yung sarili mo. Tama po ba yun? At ang dami rin pong tao na gumagastos ng milyon-milyon para umupa ng security guard ang mall. Para na ngayon, nang sa gayon, maging secured yung mall. Lahat ng proteksyon ay nag-aaray sa ating mundo na kung saan ang gusto ng tao ay kapahingahan at kapayapaan na hindi sila magiging alangan at hindi mapapahamak. Pero alam niyo po, meron ang Diyos na binigay na proteksyon sa atin. The full armor of God. Mga kapatid, kung makikita nyo lahat ng sinabi kong proteksyon na kailangan natin gawin para tayo may protektahan dito sa mundong ito, gagastos ka. Magbabayad ka ng milyon, magbabayad ka ng kung ano mang pera
o laki ng pera para maging komportable ka sa buhay mo. Pero ito, yung the full armor of God, nilikha ng Diyos at ginawa ng Panginoon para ibigay sa atin ng libre dahil alam niya ng ating kaaway ay hindi ordinaryo. Babasahin ko sa inyo mamaya yan. Ang ating kalaban ay hindi ordinaryo. Meron ding kapangyarihan. Pero may binigay ang Diyos na full armor ng libre. Ulitin ko, no? Meron pala doon sa taas. Baka sabihin, di ako natin sa taas. Libre. Ulitin ko, ginawa ng Diyos ang seguridad natin ng libre. At ito'y pinapaalala sa iyo ng Panginoon na kailangan mong isuot sa buhay mo to araw-araw. Kasi pwede kang atakihin, pwede hindi mo malaman kung kailan ka atakihin. Kaya kailangan mong isuot ito araw-araw. Kaya ginawa lahat ng Panginoon yan kasi alam niya may araw na atakihin tayo. Gaya ng ating mga binabayaran ngayon. Di ba? Security guard, CCTV, pupunta ka ng mall, safe ka kasi nga may security guard, bulletproof, waterproof. Ang sasakyan ngayon, alam nyo ba? Ang sasakyan na may lumalabas na ngayon, na hindi natatablan ng tubig ang sasakyan mo sa halagang 49,000. Iwa-waterproof nila yan. Pagka tumalsik doon, ang tubig, tatalbog lang. Hindi magi-stain sa paint ng sasakyan mo. Pero ito mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo, the full armor of God is libre. At hindi lamang ito kung saan ay pang-samantalang proteksyon. Ito yung proteksyon na kung saan panghabang buhay at pang sa kabilang buhay. At ito ay hindi mabibili ng kahit na anong halaga, pero hindi ito nauubos. Ang CCTV nasisira. Ang bulletproof, alam niyo ba, nung panahon na kami maloko, alam niyo, napagplanuhan na naming mang-hold up ng ng armor car eh. Ang armored car, kahit anong bala ang ibaril mo dyan, hindi tatalab. Pero alam niyo ang panglaban namin dyan, napagplanuhan namin yan eh. Hagisan mo ng gasolina sa ilalim at sindihan mo, lalabas silang lahat. Di ba? Nagets nyo? Oo, sige. Magbabakbakan kayo dyan. Hindi nyo mapapasok ng bala yan. Subukan yung hagisan ng gasolina ang ilalim ng sasakyan at sindihan nyo. Labasan lahat yan dahil sasabog ang sasakyan. Meron pa rin iba, no, na paraan para hindi maging safe. Tama po ba yun? Pero ito yung binigay ng Diyos, 100% eh. Walang puwang para makapasok sa si Satan. Kaya Satan-proof eh. Kaya Satan-proof yung pinamagat ko kasi na-realize ko na yung ginawa ng Diyos ay kahit sino, hindi po pwedeng manalo. Kahit sino, hindi po pwedeng magwagi. Kasi ang Diyos ang lumikha nito eh. Ang Diyos ang gumawa at libreng binibigay sa iyo ng Diyos yan. Tignan niyo po. No. Nais kong basahin sa inyo po. Efeso 6, 10 hanggang 13. Ayun muna, no? Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Pakinggan niyo po sa Efeso 6:10, sabi doon, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Yung full armor na sinasabi natin ay galing sa Panginoon. At dumuktong dito, at sa kanyang hindi lang ordinaryong kapangyarihan, kundi dakilang kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan. Sa madaling salita,
yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi ordinary. Dakilang kapangyarihan. No. Sa akin po, ang translation ko, RPTV. Yan. Magandang balita. Yan po. O mabuting balita. At ang sabi po dito, sa verse 11, tignan nyo mga kapatid kasi, alam nyo, tong COVID, pasundot-sundot tong COVID na to Minsan wala, minsan meron na naman dyan sa paligid mo. Tatakot ka na naman, mawawala, kampante ka na naman kasi wala sa lugar mo. Pero pag may dumating, takot ka na naman. Pagka nawala na naman, okay ka na naman. Hindi mo pwedeng ganun Hindi tayo po pwedeng gano'n na kapag meron dyan sa paligid mo, takot ka na naman. Pag nawala na naman sa paligid mo, okay ka na naman. Parang hindi ka nagiging parang, ano ba yon? Nawawala yung armor ng God sa'yo. Kaya gusto ko kayong palakasin Gusto ko kayong i-remind. Kaya sa totoo lang kung bakit natin ginagawa ang corporate worship, iba pa rin ang corporate worship. Iba pa rin na nakikita kayo ng face-to-face. At iba pa rin na magkakasama tayo na nagbuburi sa Panginoon. Kaya pinili talaga natin na magkaroon ng corporate worship. At salamat sa pabor na binigay ng Panginoon sa atin. Actually, pabor to galing sa Diyos. Ginamit ang ating kapitan na si Matro. Pinayagan tayo. Napakabuti ng Diyos, di ba? Okay po, sabi, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma ng kaloob ng Diyos. Pakinggan niyo po, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Di ba narinig niyo ba yung message yung nakaraan, yung the doctor? Di ba? Yung the doctor, yung spirit of infirmity, ito yung pakana ng dyablo. Ibig sabihin, itong mga gantong COVID na to, kapatid, ito yung pakana ng dyablo. Kasi bakit? Si Satan bumaba sa lupa to kill, to steal, and destroy. Ano yung ginagawa ni COVID? Inaagaw niya yung kapayapaan sa iyo na may pananampalataya kang hindi ka tatablan yan. Sinisira ka niya na kung saan ang kalooban mo na matakot. At gusto ka niyang patayin. Kaya nga salamat na lang sa Panginoon Dahil ang mga inaalaw ng Diyos, yung alam niya makakalago sa atin. Pero yung alam niya na makakapatay sa atin, kapatid, hindi inaalaw ng Panginoon. Kasi alam niyo, sabi ko nga sa inyo, si Satan, kung hindi lang ang Diyos ay pipigilan si Satan. 100% lahat ng kasamaan, lahat ng bagay na hindi magiging maganda para sa iyo, sa pamilya mo, sa anak mo, mangyayari yan. Pero salamat, nandiyan ang Panginoon. Sabi doon, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay sa inyo ang kaaway. Ngayon to, sumasalakay sa atin ang kaaway. Winawasak niya yung pananampalataya mo. Sinasabi niya na hindi ka kaya protektahan ng Diyos mo. Tatamaan ka ng COVID, kaya mag-iingat ka. Kapag ka meron dyan, matakot ka kasi meron dyan sakit. Yan ang ginagawa ni Satan. Sinasalakay ka ngayon. Ang tanong, paano mo haharapin ang pagsalakay sa iyo ng dyablo? Di ba? Ano yung face mask? Para saan yung face mask? Para saan to?
Para hindi tayo mahawahan, di ba? Yan ang totoo. Ito, face mask eh. Pero ginagawa natin to kasi gusto natin sumunod sa batas. Pero kung tutuusin, hindi ka po pwedeng magyabang. No, hindi ko sinabing magyabang ka. Na hindi ako tatablan. Kristiyano ako, hindi ko sinabing ganon. Ang sinasabi ko sa atin, mga kapatid, hindi tayo matatakot. Hindi porkit nagpe-face mask tayo, natatakot tayo. Hindi porkit nag-alcohol tayo, natatakot tayo. Hindi porkit nagpapatong tayo dyan at meron tayong, ano ba tawag doon? Thermometer? Ano ba tawag dyan? Thermal scanner. Sabi ko kay Kay, bumibili kami, 3,500 eh. Para makatipid tayo, thermometer na lang bilhin mo. O dito, pag susunod sa bibig. O dito, sunod sa bibig. No. Sabi ko kay, mga kapatid, lahat yan ginawa natin kasi yan ang protocol ng ating government. Yan ang dapat. Pero sasabihin ko sa inyo, mamaya kukwento ko sa inyo yung mabagbag damdamin na napakahirap magdesisyon ng isang pastor. No. Mga kapatid, inaagaw ni Satan. Sinasalakay ka ngayon. Ang tanong, suot mo ba ang armor na binigay sa'yo ng Diyos? Suot mo ba? Eh bakit ka natutulog? Ang tagal natin hindi nagkita, tapos tutulugan nyo lang yung mensahe, kayo naman. Okay. No. Diretso tayo. Kapatid, itong armor ng Diyos na binibigay sa atin, hindi mabigat. Galing sa Diyos to eh. Ang gaang-gaang ang dalhin eh. Ang sarap dalhin. Kasi kahit na wala kang face shield na makalimutan mo, hindi ko sinabing huwag kayo mag-face shield ha. Face shield ba to? Face mask. O ito. Kasi pag face shield, ganon. Sabi ko nga, ang Diyos matalino. Alam niyo kung bakit? Hindi niya nilagay yung ating ilong o yung pangamoy natin sa mata. Kasi pag tinayam, paano tayo makakita? Diba? Matalino talaga ang Diyos eh. Kaya yon. Pansinin niyo po ha. Ang sabi doon, upang pagkatapos, ito sabi, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang, eto na, no? Salatin niyo yung shield niyo. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Matatag pa rin kayong nakatayo. Hindi kayo matatag na natutulog sa bahay. Hindi kayo matatag na kahit na worship, nandiyan kayo sa bahay. Kasi natatakot kayo dahil may PUI. Di ba? Mamaya tutuloy ko ulit yan. May mabagbag damdamin ako dyan sa ano na yan. Talagang napakahirap magdesisyon bilang isang pastor. Sabi ko nga, isa sa mga pinakamahirap na naging desisyon ko sa buhay nung isang araw. Isa sa mga pinakamahirap na naging desisyon ko sa buhay. Na kung saan napakahirap talaga. Sobra. Ito po, no. Sa verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong bewang, ang sinturon ng katotohanan. Okay, ang sabi dito, ibigkis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan. Alam nyo, kapag si Satan, binibigyan kayo ng kasinungalingan, na ikaw, tatamaan ka niyan, mag-ingat ka. COVID yan, walang sinisino yan. Siyempre, ikaw, kapag ka hindi mo kilala ang Diyos, at hindi mo alam kung sino ang Panginoon, at hindi mo suot yung sabing sinturon ng katotohanan, hindi mo makikilala kung sino ba talaga ang Diyos, ano ba ang katotohanan, kapatid, ano sasabihin mo? Oo nga, hindi muna ako lalabas kasi tatamaan ako niyan. Nawala na yung sinturon ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang sabi ng Panginoon, di ba? We will not perish, but have eternal life. Ang pagkamatay ng Panginoong Yesus, hindi ordinaryo, hindi baliwala, hindi pansamantala. Ang pagkamatay ng Diyos, isipin nyo ha, Diyos to. Namatay siya para sa atin.
tapos tatablan ka ng disease? Hindi. Hindi ka tatablan yan. Kasi bakit? Kung yung buhay nga ng Diyos namatay para sa'yo sino pa ang laban sa'yo? Kung si Jesus Christ namatay sa krus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa'yo, ano yun? Hindi kanya puprotektahan? Sabi ng Panginoon sa John 3:16, di ba? You will not perish but have eternal life. Yung perish na yon na sinasabi nga natin, di ba napaliwanag natin yon? Kapatid, yung perish na sinasabi, hindi ordinaryo yon. At hindi ordinaryo yung namatay para sa'yo. Kung ako mamamatay para sa'yo, bukas tatablang ka. Pero Diyos yung namatay sa atin Diyos yung namatay sa ating lahat Sa tingin nyo ba, simple lang yon? Sa sakit na umatake si Satan, talab sa atin to? Hindi tatalab sa atin to. Kasi meron tayong Panginoon. Tignan mo nga si Gabi, saan galing yan? Iba't ibang bansa pinanggalingan yan. Kahit na anong swab test dyan, negative. Ilang beses yan? Hindi nakita yung resulta, swab test ulit, rapid test. Ang daming ginawang test. Ano nangyari? Negative. Bakit? Taglay niya yung kapangyarihan ng Panginoon Taglay niya yung kaligtasan Binigay sa kanya ng Panginoon yan Buong bansa buong mundo ang iniikot ng mga magbabarko. Ilang nasyon ang kanilang napuntahan. Pero ba't ilang swab test yan? Negative. Sa tingin yun, dahil malakas lang si Gabi, may Diyos siya Si Jesus Christ namatay para sa kanya Kaya anong dapat mo ikatakot? Sinong dapat matakot? Hindi dapat nagsisimula sa atin ang takot na kapag may narinig kayong B-U-I. Kapatid, hindi ganun Hindi yan ang pagkamatay ng Diyos. Alam nyo, ang sakit sa kalooban na magsisimula sa atin. Muntik pa nga ako mapagbintangan Di ba? Galing ako sa mga bahay nyo Lahat kayo nagpicture pa ako, tapos kinabukasan, positive. Kapatid, si pastor galing dun. Patay. Ako, napagbintangan pa. No. Mamaya, kwento ko ulit yan. Mamaya lahat yan. Sa natin yan, sa dulo natin. Okay. Very exciting. Sarap ng katotohanan binibigay sa atin ng Diyos. Okay. Ito ang sinabi, sumunod. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Breastplate of righteousness. Kapatid, ang kaligtasan ba nawawala sa tao? Tatanungin ko, yung taong tumanggap kay Jesus Christ, pagka nagkamali ka, saan ka pupunta? Bakit? Parang di ata alam Kapag nagkasala ka, ihiwalay ko yun mamaya ihihimayin ko yun, baka kasi ma-misinterpret nyo. Okay, kapag nagkasala ang taong tumanggap kay Jesus Christ, saan pupunta? Saan? Ba't dito? Parang hindi alam. Parang ito lang ang pupunta sa langit Okay, kapag nagkasala tayo, saan tayo pupunta? Kasi bakit? Kahit nagkasala tayo, saan tayo pupunta pag tinanggap mo si Jesus Christ? Kasi alam niyo kung bakit? Si Jesus Christ ay righteousness ng Diyos. At ang tinitignan ng Diyos ay yung kanyang righteousness sa bawat isa sa atin. Hindi niya tinitignan kung ano man. Kaya nga, grace. Nabubuhay ka na ngayon sa grace. Okay? Nabubuhay. Pagka ito'y tungkol sa kaligtasan tungkol to sa kaligtasan. Pag nagkasala ka, sa langit ka pa rin pupunta pag tinanggap mo si Jesus Christ kasi ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Di ba? At ang nako-cover sa'yo, ang tinitingnan ng Panginoon sa'yo, ay yung righteousness ng Diyos. Hindi righteousness mo. Kasi pag righteousness mo, bukas hindi ka ligtas. Bukas hindi ka ligtas. Bukas hindi ka ligtas kasi everyday nagkakasala ka. Kaya tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos kasi yung righteousness ni God na si Jesus Christ na namatay sa krus ay sumaatin.
Okay, kaya hindi nawawala ang kaligtasan ng tao. Pero, may pero ha, ang taong nakakilala sa Panginoon, you will never, ever live the same nung dati mong buhay. Amen po ba? Hindi mo gugustuhin na magkasala. Hindi mo iibigin na magkasala kasi bakit? May tao ba na pumasok sa iyo yung righteousness ni God, tapos gusto mo laging magnakaw? Gusto mo laging, magchismis? Gusto mo laging magwasak ng buhay ng tao? Totoo ba yon? Hindi. Kaya kapatid, yung sinasabi ko, ito yung grace kapag ka nagkasala ka nang hindi mo ginusto. Iba yung ginugusto at iba yung pinipilit na magkasala at iba yung lumalaban. Alam ng Diyos yan. Between you and God yan. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi nawawala ang kaligtasan kasi yung righteousness ni God ay sumaatin na si Jesus Christ at lahat ng pagkakataon ang tinitignan ng Diyos ay si Jesus Christ, kaya nga mediator eh. Pero uulitin ko, you will never ever live the same kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Kung eto ka noon, dapat bago ka na ngayon. Kaya nga, ano sabi doon sa 2 Corinthians 5:17? Tayo ay bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, tayo ay bago na. Okay po? No? Ngayon ang sabi doon, yung righteousness. Kapatid, huwag kang matakot dahil hindi mawawala sa'yo si Jesus Christ na nasa iyo. Kung si Jesus Christ ay nasa iyo, no, sabi nga, breastplate of righteousness. Kung nasa iyo si Jesus Christ, kapatid, ang tanong ko, sino ang laban sa'yo? Sino ang kayang umatake sa'yo? Kung ikaw ay protektado ng Diyos, sino ang kaya pang lumaban sa'yo? Sino ang kayang dumabong sakit sa'yo? Sino ang kayang dumabong problema sa'yo? Sino? May kilala ba kayo? Pakilala niyo sa akin. Pakikilala ko sa inyo si Kristo, na kung saan bumabago ng buhay at nagbibigay ng protection everyday sa buhay natin. Kaya, huwag kayong matatakot everyday ng buhay natin. Huwag kayong matatakot sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Kasi lahat ng ito ay pinasusuot sa iyo ng Diyos. Kaya, hindi mo kailangan matakot, pero kailangan mong isuot ito. Okay. Pangatlo, sabi doon, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral na magandang balita ng kapayapaan. Okay. Alam niyo si Satan, sabi ko, bumaba rito to kill, to steal, and to destroy. Si Satan, naalala ko yung mensahe ng kapatid na Edmond eh. Ang ganda. Yung about joy. Si Satan, inaalis niya yung joy sa'yo. Kasi pag nawalan ka ng joy, hindi na magiging fruitful. Diba? Parang hindi ka na magiging mabunga. Yan eh. Inaalis sa'yo ng joy, inaalis yung joy sa'yo ni Satan, para nang sa gayon, sasabihin sa'yo, ay, merong mga COVID ngayon, kailangan diyan ka lang sa bahay. Ang nangyari, hindi ka na nakapag-fellowship. Hindi mo na na-enjoy itong worship. Kaya ngayon nanatili ka na sa bahay. Pagka panatili mo sa bahay, naubos yung joy. Samantalang dito, ramdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Kapatid, ang church ay holy place na kung saan dito natin ginagather o dito tayo nagkakaroon ng gathering para sa corporate worship, corporate fellowship, corporate na pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. At naniniwala ako, hindi kalugihan ang pumunta sa church. Alam nyo, manatili kayo sa bahay. Papayag ako na hindi mag-church ang kapatiran kung kayo ay hindi pumupunta sa palengke. Kung hindi kayo pumupunta sa grocery, kung hindi kayo pumupunta ng Mercury, kung hindi kayo lumalabas ng bahay, sige, okay lang, wag ka mag-church. Pero hindi. Bakit pagka physical na pangangailangan? Go! Laban! Kahit na ano, bit-bit, bili, kain, gamot, lahat eh. Nakita niyo yung logic?
Nakita niyo po yung logic? Ibig sabihin ng logic, ibig sabihin nakita mo ba yung parang yung pinaka, ano ba ang Tagalog ng logic, kapatid na Edmond? Yung pinaka, sino ba? Ha? Ha? O sige, basta logic. No, nakita niyo yung logic? Yung parang, ano ba yun? Nasa dulo ng dila ko eh. Ano po? Hindi ko madinig eh. Ha? Karunungan? Kahulugan? Kahulugan ba? Basta yung logic nun, no? Nakita niyo yung yung logic na kung saan ha? Ano? Hindi ko maintindihan, sorry. Malayo, no? Sensya na kayo, siguro kakasigaw ko, medyo mahina yung aking pandinig. Okay, sige. Yung logic nun, pansinin niyo hindi ka pupunta ng church na alam mong galing sa Panginoon to. Hindi ka pupunta ng church kasi alam mo may PUI. Hindi ka pupunta ng church kasi maraming tao. Ba't pupunta ka ng palengke? Pupunta ka ng grocery? Pupunta ka ng Mercury? Sumasakay ka? Minsan nga, siksikan pa. Di ba? Pero bakit pag sa church? Ay, wag. Hindi mo pwede, marami dyan. Delikado. Nagets nyo? Ano ba yung logic? Yung pinaka-main thought? Tama ba yung pinaka-main thought, yung logic? Yung pinaka-main thought nun, na parang, ano ba yun? Pupunta ka sa maraming tao, pero pag sa church, ayaw mo. Dito nga mas protektado ka eh. Tago kayo sa bahay, hindi mo alam. Yung lamok na lumilipad, galing doon sa may positive. Dumabo sa'yo, tinamaan ka ng tundo, positive. Dugo sa dugo yun, ha? Tama ba? Pumuntahan langaw sa pagkain mo, galing sa may positive. Positive. Positive ka rin. Sa pag-iingat mo, ikaw ang nawalan. Sabi sa Bible, kung sino man nag-iingat, siya ang nawawalan. Kapatid, hindi ka lugihan na pumunta ka ng church. Dapat nga, mas matuwa ka na ikaw ay pumunta ng church kasi makakakuha ka ng panibagong lakas. Pumunta ka ng church kasi ma-uplift na naman yung yung faith mo. Mabubus ka na naman sa pananampalataya. Hindi ka pumunta rito sabihin, kapatid, paglabas mo dito, may sakit ka. Hindi naman eh. Pinakikilala sa inyo sa church kung sino ang Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya yan yung sinasabi natin. Yung sa sobrang pag-iingat natin, baka nagiging mali. Kapatid, pupunta ka ng palengke, pag pupunta mo ng palengke, dire-diretso ka sa banyo, pagligo mo, tas yung anak mo, tingnan yung pinamili mo. Kabit. Di ba? Wala naman lugar talaga eh. Walang lugar talaga ng kaligtasan kung titignan natin ng COVID. Kasi bakit? Maligo ka man, iwan mo yung pinamili mo, hinawakan mo yon, may COVID din yon. Kaya nga napakabuti ng Diyos eh. Na kahit saan ka pumunta, kung magiging matatag ka, nahahawakan mo yung righteousness, na alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos, kahit saan ka pumunta, walang puwang kahit sa anong pinamili mo, walang puwang sa mga pera, walang puwang sa mga insekto na yan, walang puwang sa kahit na anong bagay para tamaan ka ng COVID. Kasi kung talagang tatamaan ka lang, kapatid, sa dami kahit na anong pag-iingat mo, tatamaan ka talaga. Pero hindi ka tinatamaan kasi may Diyos ka. Di ba? Gusto niyong kwento ko yung pagiging paranoid? Di ba kinuwento ko na nga yung pagiging paranoid ng tao? Kapag ka ikaw nawalan ka ng kapayapaan, kapatid, kapag ka naloko na ka ni Satan, lahat ng bagay na pwede mong hawakan ay may COVID yan kung tinamaan ka. Lahat ng nasa paligid mo, pwede may COVID yan. Pero, salamat sa Diyos eh. Kaya alam nyo kanina, nag-worship tayo. Naiyak ako. Kasi, salamat. Everyday akong pupunta sa inyo. Hindi naman everyday. Pupunta ako sa inyo. Pupunta ako kung saan-saan. Pero taglay ko yung kapayapaan na binigay ng Diyos at pag-iingat. Kaya napakabuti ng Panginoon. Okay, sabi dito, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan.
17. Tama ba? Nandun na ba tayo? 16. Tama. 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Kaya dinescribe itong panangga. Alam niyo po ba, 1 meter by 2.1 meters ang panangga ng mga Romano. Ibig sabihin, isang laki ng pinto. Anytime na sila ay batuhin ng mga palaso, o every time na sila ay tirahin ng mga arrows, pag shield nila yon, full protected sila. Kaya ano man yung ibato sa iyo ni Satan, sakit, problema, anumang sitwasyon na mahihirapan ka kapatid, iangat mo yung pinaangat sa iyo ng Panginoon. Yung shield mo, kailangan mong isuot yan eh. Kailangan mong dalhin yan eh. Kasi yan na mag-iiwas sa'yo para tamaan ka. Kaya kailangan, everyday, laging nasa iyo yan. Hindi mo pwedeng mawala sa'yo. Okay. Seventeen. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Pag sinabi ni Satan, huwag kang pumunta ng church kasi may PUI. Aba kapatid, ano ang silbi ng pagkamatay ng Diyos kung matatakot ka? Alam niyo bakit PUI ang sinasabi ko? Kasi sa Kapipisa, 2 PUI eh. Di ba? Nasan ba tayo? Nasa Kapipisa tayo, salamat na nga lang eh. Hindi tumawag si Kapitan Matro, Pastor, tigil mo muna yung worship, 2 PUI sa Kapipisa, 2 pang lugar sa inyo. 2 lugar sa atin yan eh. Kila Ate Elsa, pero hindi sila Ate Elsa. Kila Nanay Be, pero hindi si Nanay Be. Nagets nyo? Kung bakit ko sinabi? 2 PUI sa atin eh. Kila Ate Elsa, pero hindi si Ate Elsa at ang kanyang pamilya. Kila Nanay Be, pero hindi si Nanay Be. Yung mga tumanggap sa Panginoon ay hindi sila. Uulitin ko, yung mga tumanggap sa Panginoon ay hindi sila. Kaso, sa batas natin, kailangan maging PUI sila kasi yan ang protocol. Diba? Tama po ba? Yan ang protocol. Pero sinasabi sa inyo, mga kapatid, yung helmet ng kaligtasan, kapag sinuot mo to, pag sinabi natin kaligtasan, saan ka man punta, ligtas ka. Kaya nga napakasarap na may Panginoon. Kasi kahit saan ka pumunta, palengke, o Mercury Drug, o grocery, o sama, makisalamuha ka, meron ka mga na-encounter na merong sakit. Kapatid, hindi ka tatablan eh. Kasi may helmet ka ng kaligtasan. Ang kaligtasan sinasabi dito, kaligtasan dito sa mundong to, at kaligtasan sa kabilang buhay. 2 kaligtasan yan eh. Hindi nyo ba nakita yung ulo nyo, may 2 helmet? Tignan nyo yung ulo ng katabi mo, kung 2 helmet. Kaligtasang physical yan at kaligtasang espiritual ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, nire-remind tayo dito. O, ito na, sabi dito, 17b, at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Gamitin ang tabak ng Espiritu, walang iba kundi salita ng Diyos. Kaya kapatid, pinipilit namin kayo mag-devotion kasi kailangan nyo talaga yan. Hindi yan batas ng church, batas yan ng Panginoon. Hindi yan batas ng church, yan ay batas na kung saan kakailanganin mo magbasa ka ng salita ng Diyos, magbulay-bulay ka ng salita ng Diyos. Paulit-ulit na sinasabi natin yan kasi bakit? Kasama yan sa armor ng Diyos. Hindi yan dahil may notebook ka. Pansinin nyo, ang daming pasahan. Pasa ka sa council, pasa ka sa SOG, pasa ka sa mga leaders, pasa ka sa mga ano. Bakit ako nagpapasa even sa youth officers? Para pakita sa kanila na ako nagdi-devotion din ako. Kasi leader ako eh. Hindi ko pwedeng iutos sa kanila na mag-devotion nang hindi sila nagdi-devotion. At very excited ako kung makikita nyo yung aking devotion. Ba, may highlight pa, iba-ibang kulay. Kulay pink, kulay ano. At bumili talaga ako ng sariling highlight pen ko, 3.
at bumili ko ng, ano ba yun? Yung pang white marker. At bawal pakialamanan yung mga gamit ko na yon. Nilalagay ko sa bag. Kasi pag nag-devotion ako, yun yung aking gagamitin. Nag-i-enjoy ako. Nung una, sapilitan sa akin, totoo yan. Pero nung nakita ko yung kabutihan ng Diyos, na every time sabi ko, Lord, pag mag-devotion ako, Lord, ano yung karunungan kayang ibibigay mo sa akin ngayon? Excited ako. Diba? Ang tanong, kapatid, paulit-ulit na lang tayong devotion. Pagka pinalo up kayo, sabi ko nga kay Edmond, may dalawang klase ng criticism. Constructive criticism at destructive criticism. Ang destructive criticism, sinasabihan ka niya para masira ka. Pero tayo mga lingkod ng Diyos, sinasabihan namin kayo para mabuo ka. Para umunlad ka, para lumago ka, para magbago ka. Constructive criticism, dapat maunawaan nyo yan, na may klase ng criticism. Hindi porkit sinabihan ka, kainis naman to, sinabihan na naman ako. Pasunod na naman to. Hindi. Kasi alam niyo kung bakit? Sabi kasi sa salita ng Panginoon yan eh. Constructive criticism. Kapag ka pinupuna kayo, may bagay na gusto sa inyo na mangyari sa ikalalago nyo. Hindi sa ikasisira nyo. Ewan ko lang, mga kapatid, ako, sabi ko nga, ang pagiging lingkod, kailangan may puso kang pagiging tatay. Na kahit na masama na yung nagawa sa'yo, kailangan mo pa rin i-take yun bilang anak mo pa rin. Kahit na napakatigas na ng ulo, kailangan mo pa rin i-take yun bilang anak mo pa rin. Kahit na kailangan mong isusubo mo na lang, kailangan mo pa rin ibigay yon kasi lingkod ka ng Diyos eh. Yan yun eh. Yan ang kailangan natin eh. Kaya nga kapatid, sabi doon, yung salita ng Panginoon, pakiusap naman, mag-devotion kayo, kailangan nyo sa pang-araw-araw yan eh. Ano ang mga promises ng Lord kapag may dumating na sa iyong problema? Na i-claim mo. Eh, hindi ka nagbubulay-bulay. Kaya ngayon, ano nangyayari? Kapag may dumating na problema, takbo ka na. Pag may dumating na problema, takot ka na. Pag may dumating na problema, gulong-gulo ka na. Kapag may dumating na problema, wasak ang pamilya mo. Kasi bakit? Wala kang pangako ng Diyos sa pinangahawakan. At yan yung pagbubulay ng salita ng Panginoon. Sira ka. Kasi bakit? Wala kang lakas na kukuhanan eh. Alam niyo ba yon? Yung gusto mong kumain ng pinakapaborito mo, kaso wala kang pera, hindi ka makakain. Anong nangyari sa'yo? Gutom. Diba? Alam niyo ba mga kapatid, bago ako pumunta sa inyo sa mga bahay-bahay nyo, gusto ko lang i-share. Bago ako pumunta sa bahay-bahay nyo, nagpupuri ako at nananalangin ng protection sa Diyos. Kasi alam niyo kung bakit? Inaalala ko kayo at inaalala ko yung sarili ko. Kapatid, hindi tayo tinatablan, pero kailangan natin i-declare everyday ang proteksyon ng Panginoon. Para mapakita sa Diyos na, Lord, ikaw ay kailangan ko ngayong araw na ito. Lord, kailangan kita. Kailangan mong lumapit sa Panginoon para hindi ka naman manangan sa sarili mong karunungan. Kasi baka sabihin mo, ligtas na ako, yabang-yabang mo, ligtas na ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako tatablan yan. Hindi ganon. Bago ako pumunta sa inyo, everyday, nagwo-worship ako ng matindi. At humihingi ako ng guidance at nagde-declare ako ng protection at nagde-declare ako ng healing. Bago ako pumunta sa inyo. Kaya kapatid, kung meron man ako napuntahan kapatid natin, o lugar ng kapatid natin na may PUI, huwag niyo naman akong paghinalaan. Taglay ko ang armor na binibigay ng Diyos. At gusto ko rin taglayin niyo yun. No? Ang mahirap, ako pa na pag-usapan eh. Galing si pastor dun ah. May picture pa. Alam niyo po, kung meron man, dapat matakot. Ako po yun eh. Alam niyo kung bakit? Kung wala sa akin ang Panginoon, kung meron dapat matakot, ako yun. Alam niyo kung bakit? May anak akong premature. For 12 years, hindi ako nagkaanak.
pero binigay sa akin ng Panginoon. Kung iisipin ko lang ang anak ko, hindi niyo ako makikita sa bahay niyo. Kung takot lang kung wala lang ang presensya ng Diyos, kung hindi ko lang ginagamit yung pagkamatay ng Panginoong Hesus sa aking buhay. Kapatid, minsan anak ko umingiti sa akin pag uwi. Minsan pinapasok sa akin ni Satan, alam niyo ano? May COVID ka, hawakan mo anak mo. Oh, pinapasok ni Satan yan, pero sinasabi sa inyo, hindi nagtatagumpay sa akin yan. Ganyan si Satan inaatake niya tayo lagi. Sige nga, sino hindi dito bumapasok everyday na kapag inubo kami? May COVID ako. Oh, wag tayong magsinungaling. Nagkakaroon ka ng takot na binibigay ni Satan, pero kailangan mong i-rebuke yan eh. Di ba? Minsan, yung tipo bang paiyakin ka pa ni Satan, yung anak mo pag namatay yan. Di ba? Kasi pumunta ka kung saan-saan. Alam niyo ginagawa ko? Kami ni Jiwo, hinahawakan ko ang kamay niya. Pag uwi ko, every night to, nagwo-worship kami. At dinedeclare ko yung protection sa amin. Nagwo-worship kami. Nak, thank you kay Jesus. Kasi pinotektahan si Daddy buong hapon. Worship tayo, worship. Tataas ko kamay niyan. Thank you, Lord. We declare the full protection. Thank you for the healing. Thank you for the full protection for this day. Worship kami ni Jiwo. And thank you, even si Jiwo, kahit natutulog siya, nilelehens ko yan. Full protection, Lord. Jesus is with him. Lord, let your name manifest in him. Na kung ang pangalan ni Jiwo is Emmanuel, God is with him, who can be against him? Sino? Kaya nga sabi ko, may worship, hindi ako matatakot na dadalhin ko ang anak ko, hindi dahil mayabang ako. Dahil merong Diyos na nagbigay ng pangako at nagbigay ng buhay para sa anak ko. At si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ yun. Kung makikita nyo, nandyan anak ko. Premature yan. Pero nakikipaglaban kami sa bato ni Satan. Alam niyo, sabi pa nga, dadalhin mo ba anak mo? Maintindihan naman yan. Maintindihan yan ng mga kapatiran. Hindi, sabi ko, hindi naman kapatiran ng dadalhin ko yung anak ko Kay God si Satan Kung ano-ano papasok sa inyo ngayon, kapag hindi mo suot yung armor of God, talo ka. Anong nangyari? May iwan anak ko doon. Sino magbabantay? Kundi si Gian, si Joy. Di hindi rin nakapag-worship, dalawa na sila. Sino natalo? Kami. Bakit? Hindi nakatanggap ako ng blessing Di ba? Kapatid, ano ba ang turing mo sa church? Ano ang turing mo sa Panginoon? Blessing to Kaya wala kang dapat ikatakot. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo kanina, isa sa mga pinakamahirap na naging decision ko sa buhay ko, ay tanungin ako ni Nanay Be. Nung isang araw, mag-ausap kami. Sabi sa akin, Nanay Be, nag-open siya sa akin, Pastor, grabe yung discrimination. PUI pa lang yung anak ko. Nanay siyempre nanay yan PUI pa lang ang anak ko. Grabe na ang tingin sa amin na parang napakadumi na namin. Pinaliwanag ko sa kanya, Nay, hindi natin may iwasan yan kasi yan yung takbo ng mundo. At alam niyo, isa sa mga ang hirap na naging desisyon ko sa buhay ko, ang tanungin ako ni Nanay Be, Pastor, pwede po ba ako mag-church? Sabi ko, alam niyo yung isang pastor, na kung sana nanindigan na hindi tayo tatablan, na nagpapaalam yung member mo na mag-church kahit may PUI, grabe pa na ng palataya niya. Na kahit na yung anak niya, nagkaroon na sinabi natin PUI, pero naninindigan siya na hindi siya tatablan kasi kumilala siya sa Diyos. Pero hindi ko masabing, oo, Nay pwede ka mag-church, pwede. Kaso ang sabi ko sa kanya, Nay, sa totoo lang kung ako lang, gusto kong puntahan ang anak niyo kung hindi lang bawal. Gusto ko bang puntahan yung anak ko kasi gusto kong maramdaman ni Nanay Ben na hindi, yung discrimination kasi ang una niyang binanggit sa akin. Tapos sabihin ng pastor, hindi pwede. Kasama ka ba sa nagdi-discriminate sa akin? Ang hirap Pero alam niyo, sabi ko,
Habang kausap ko si Nanay Be, nagpe-pray ako, Lord, paano sasabihin ko rito? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Kasi sa isang tao na PUI, pero hindi niya inisip na magkakaroon siya at gusto niya magburi sa Panginoon, kasama tayo lahat. Grabe yung pananampalataya. Pero tayo, ano ba? May PUI, hindi kayo mag-church. Samantalang yung isa PUI gusto mag-church. Anong klaseng pananampalataya meron yun? Grabe, di ba? Pero ano sabi ko, Nay, kasi ganito po eh. Hindi ko talaga ako na makapagsalita kasi nagpe-pray ako, hindi ko alam kung paano sasabihin. At ayoko maramdaman ni Nanay Be na nadidiscriminate ko siya. Ang sabi ko kay Nanay Be, Nay, ganito. Sa totoo lang, kung ako lang, pwedeng payagan na makita na pumunta dyan sa PUI at ipanalangin ko kasi meron ka akong kapangyarihan na binigay ng Diyos at kayo rin ganun eh. Binigyan tayo lahat ng kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Dahil Kristiyano tayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa kaya natin gawin at isipin ang sabi ng Panginoon. Gusto kong lapitan at ipanalangin na ipakita kay Nanay Benay, mahal kita, na hindi ko ako matatakot dyan. Kaso dahil sa batas nating PUI, Nay, ano po eh, kasi po para na lang po sa ating pagsunod sa batas. Nay, pwede po bang, ang sakit sa kalooban na, Nay, pwede po ba na wag muna tayo mag-church? Alam yun, ang hirap sabihin kay Nanay Be yun eh. Nanay, palamig mo muna tayo kasi may PUI nga po. Hindi, kung ako lang, mag-church, Nay, halika dun tayo sa church. Kaso marami tayo eh. At baka makita tayo ng batas na bawal yun. Pero hindi mo malaman kung paano sasagutin mo sa isang taong may matinding pananampalataya. Grabe, kahit PUI siya, hindi siya natatakot. Dahil alam niya, hindi siya tatablan nun. Tayo, mga kapatid, pamilya natin, nasaan? Bakit kukunti tayo? Ano na? Hindi yan ang tinuro ng Diyos sa atin. Hindi yan ang binigay ng Diyos sa atin. Ang binigay ng Diyos sa atin, buhay niya. Bakit ka matatakot? Pati pamilya mo may iwan sa bahay kasi walang tagapagbantay. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, papayag ako kung hindi kayo pupuntang palengke. Papayag ako kung hindi kayo lumalabas ng bahay nyo. Nandun lang kayo sa bahay nyo. Eh, hindi naman eh. Lumalabas tayo. Kapatid, hindi yan ang tinutulong sa atin ng Diyos. Hindi ganyan pananampalataya. Anong pananampalataya tinutulong sa atin ng Diyos? Katatagan, katapangan, at kasiguraduhan na hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya alam nyo, sakit na sakit ang aking kalooban kahapon na may narinig ako na hindi makapag-church, hindi muna maiwan muna sa bahay, hindi lang ako nagsasalita sa inyo, pero kapatid, anak, anong pananampalataya yan? Wisdom! Ginagamit ni Satan yan, tanong, tamang wisdom ba yan? Nadalin mo yung anak mo sa bahay, naiburo mo ang anak mo doon na hindi makapagbuburi, nakasama na nagbuburi dito, pero ikaw pupunta ka ng palengke, uuwi ka. Kapatid, ano na yan? Hindi yan ang binigay sa atin ng Diyos. Katatagan at katapangan at kasiguraduhan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, nasya-shaken ka ba? Nawawala ba sa iyo yan? Anong katapangan ang meron ka? Anong klaseng pananampalataya yan? Alam nyo, mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ito. Roma 8:31. Ang sabi dito, sa Roma 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait
Sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kanya ibibigay o hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Kapatid, nasa iyo ba si Kristo? Nasa iyo ba si Kristo? Nasa atin ba si Kristo? Nasa atin ba si Kristo? Sino ang laban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay binigay niya para sa atin, ano ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Proteksyon? Imposible! Yung buhay niya nga, ibinigay niya rin sa krus eh. Ibinigay niya yung buhay niya sa krus. Protection lang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Imposible yan. Hindi ganyan ang Diyos natin. Kailangan maset natin ang mind natin. Ang Diyos natin ay protector. Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay tagapagligtas. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Kailangan lagi yan. Para hindi ka nawawala sa linya. Kapatid, ang Diyos natin ay gumagawa ng himala. Alam niyo kung bakit? Kaya nga sa loob ng 3 buwan, hindi ka tinamaan eh. Di ba? Kaya nga sa loob ng 3 buwan, hindi ka tinamaan eh. Kasi bakit? Hindi mo lang nakikita, kumikilos ang Diyos sa'yo. Sa tingin mo, 100%, wala ka nakasalamuhang may COVID. Hindi natin masasabi. Pero kumilos ang Diyos sa'yo. Kaya ang Diyos ay Diyos ng himala. Kapatid, ang Diyos ay punong-puno ng pangako eh. At ang pangakong ito, tinutupad niya. Hindi siya sinungaling. Kaya nga ang sabi niya doon sa John 3:16, di ba? Ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yan eh. At pinanatili ng Diyos yan. Sa tingin nyo ang Diyos, hindi gumagawa ng daan. Kapatid, araw-araw gumagawa ang Diyos ng daan para sa'yo. Hindi mo lang nakikita. Hindi mo man manaramdaman, gagawin niya yon kahit hindi niya sinasabi sa'yo kasi mahal ka niya. Hindi mo lang naramdaman, hindi mo lang nakita, pero kapatid, wala sa Panginoon yun. Ang sa Kanya, ibigay niya yung pagmamahal niya sa'yo. Kapatid, ilang buwan tayo nasa dilim. Pero pinakita sa atin ng Diyos ang liwanag. Binigyan niya tayong pananampalatayang matatag. Pananampalataya nagpupuri sa kabila ng hirap. Pananampalataya nagpapasalamat sa kabila ng problema. Alam nyo, napakabuti ng Diyos eh. Walang dahilan para hindi ka magpuri ngayon sa Diyos. Walang dahilan para hindi ka magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, namnamin natin yung oras na to, sa oras na to. Yung katagumpayan mo sa loob ng 3 buwan. Na Diyos yung gumawa ng paraan para sa'yo. Hallelujah. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here. Panginoon, nandito ka sa church na ito. Pumikilos sa aming kalagitnaan. I
worship you. Kaya pinupuri ka namin. Sinasamba ka I namin. worship you. You are real, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are real, Kapatid, working namnamin mo ngayon yung ibang pagpapala ng Diyos. Panibagong kalakasan na binibigay ng Diyos sa iyo ngayong oras na to. At kasama ang pamilya mo rito. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, Mga kapatid, pwede ba tayong tumayo? Purihin natin ang ating Panginoon. Alam natin ang pagkasalamat sa ating Diyos. my God, that is who you are. Touching every heart. Salamat, Panginoon! Worship you. Salamat, Lord! Lord, touch every Worship Thank you! healing every heart. Salamat, Panginoon! Sa kagaling yan! Hallelujah! Turn lights around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And that is who you are. That is who you are. This is the God that we worship. This is who you are. That is who you are. That is who you Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, kahit hindi namin nakikita. Never stop. Hindi namin nararamdaman kung nagigilas ka sa You buhay never natin. stop. You never stop Kapatid, working. ligtas ka kasi kung Even pinuntan when ka sa'yo. I don't see it, Worship you're the Lord. working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop Oh, even when I don't see it, you're never working. stop working.
God, you're so good. Hallelujah. Thank you for everything, Lord. Thank you for the full protection. Thank you sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Kahit hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman, pero ito ang resulta, Lord. We are safe, Lord. We are safe sa COVID-19. And we are COVID-free, Lord. Thank you, Lord. Thank you dahil ikaw yung gumagawa ng himala. Ikaw yung nangako at hindi mo binabali ang iyong pangako. Ikaw ang gumagawa ng lahat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, even we don't see it, you're working. Even we don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Hallelujah. Salamat sa hindi mo pagtigil, Panginoon. Salamat sa hindi mo pagtigil sa pagkilos sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Never stop working, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, i-declare mo sa buhay mo yan na kahit hindi mo nakikita, kumikilos ang Diyos sa'yo. Kahit hindi mo nararamdaman, kumikilos sa'yo ang Panginoon. Hallelujah. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, my Jesus didn't stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop.
maraming salamat. Kasi panibago na namang kalakasan ang narinig namin sa iyong salita. At salamat kasi na-revive kami na talagang we have nothing to fear because you are with us. You are our protector, our guidance. You love us so much. You are deeply loved. Salamat, Panginoon. At ngayon, Lord, we declare to this barangay na hindi na magkakaroon ng anumang positive. In the mighty name and powerful name of Jesus. Amen. In the mighty name and powerful name of Jesus. Receive it. We declare, Lord, we declare by full protection na nanggagaling sa'yo. Lord, ang sabi mo, kahit isa ang matuwid ay hindi mo susumpain ang aming lugar. Lord, ito ang aming church. Ito ang church na tinayo mo dito sa Kapipisa. At nananalangin kami na huwag mong hayaan na dapuan ng anumang disease ang aming barangay. Bigyan mo lalo ng proteksyon din ang aming kapitan. Ang lahat ng mga namumuno, ang mga frontliners, even kami, mga frontliners, kaming mga kapatid na patuloy na naghahayag ng iyong salita. Lord, kiniklaim namin ito right now. Through your blood, Lord, through your grace, magkakaroon ng victorious barangay ang aming lugar. Hallelujah. Lord, yung meron pong PUI, Lord, yung PUI na ito, na anak ni Nanay Be, at yung sa lugar ng aming mga kapatiran, hindi sila lalabas na ng kanilang bahay na merong karamdaman. Salip, pagagalingin mo na sila ngayon pa lamang. Pagagalingin mo na sila, Lord. And we have prayed, Lord, na gaya ng sinabi mo, kailangan namin taglayin to. At yan ang pananampalataya namin. At ang lahat ng aming mga kapatid na naririto, maging ang aming mga mahal sa buhay. Lord, full protection ang aming hinihingi. Salamat sa iyo, Lord. Dahil ang pangako mo ay hindi na babalik. Ikaw ang gumagawa ng lahat. Ikaw ang gumagawa ng paraan. At salamat, meron kaming Diyos sa tulad mo. Salamat po, Lord. Salamat. At ngayon, paglabas namin, taglay namin ang armor na binigay mo sa amin ng libre. At kahit na ano, ay hindi tatalab sa amin anumang disease ang lumabas dyan sa paligid. In the powerful and mighty name Amen. of Jesus, our Lord and Savior. Hallelujah! Amen. The victory is ours. Says the Lord. The victory is ours. Hallelujah! Salamat, makaupo na po lahat. Salamat. Mga kapatid, salamat sa binigay ng Panginoon. Amen po ba? Na-revive ba kayo? Na-revive ba kayo? Na-rebuke ba tayo? Na-rebuke tayo. Even ako, na-rebuke ako. No? Na-rebuke ako. Lumakas tayo. Kasi iba talaga ang salita ng Panginoon eh. Talagang sabi nga, kabila ang talim eh. Walang iwasan. Pero merong constructive criticism. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.